30s oftentimes, kapag murder ang usapan, mapakwentuhan man sa channel natin or kapag real-time na balita sa TV at internet, ang kauna-unahan po na gusto nating mangyayari lahat at yung desire sa kaibuturan ng puso natin ay yung mahuli ang salarin sa lalong madaling panahon at maparusahan, ibulok sa bilangguan, and for many, even death penalty. Yan yung gusto nila. Ngayong gabi, iba ang magiging takbo ng ating kwento. Paano Gusto ko isipin nyo to, no? Paano kung galit na galit tayo sa isang taong pinaghihinala ang pumatay sa kanyang anak at successfully, napakulong natin siya? Pero sa paglipas ng panahon, malalaman natin na wala naman pala talaga siyang kasalanan at tamang hinala lang tayong lahat? Magsisisi ka ba sa lahat ng mga pinost mo sa internet laban sa kanya? Will you hold yourself accountable dahil naging parte ka nung tinatawag na witch hunt na sumira sa buhay ng isang inosenteng tao? Magdidiscuss tayo ng isang malalim at makabuluhang usapin ngayong gabi. Pero meron po akong isang goal na pag-isipin ko ang ating mga 30s at kahit papaano ay may matutunan tayo lalo't kung darating ang kaparehong kwento na isasalaysay ko sa inyo ngayong gabi. Madalas kong sinasabi na hindi dapat tayo nag-jump into conclusions pagdating sa lahat po ng kaso, lahat. At most of the time, kailangan may konkretong pruweba o thorough investigation muna mula sa mga eksperto bago natin sabihin na ay guilty talaga itong taong ito. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang tragic story of Patricia Stallings, the woman wrongfully convicted of murdering her own baby. Ulitin ko po yung magic word natin wrongfully convicted. The alleged murder of Ryan Stallings. Noong July 1989, bigla-biglang isinugod po ni Patricia Stallings ang kanyang 3 months old lamang na anak sa emergency room ng isang ospital. Sukaripas po siya ng takbo. Tulong po, may nangyayari po sa anak ko. Tinanong siya ng mga nurse at doktor, Mrs., ano po ba nangyayari dito sa bata? Sabihin niyo sa amin para matulungan namin kayo ng ayos. So, kwento si Patricia, sabi niya, Dok, tulong po. Yung anak ko kasi bigla-bigla na lang pong nagsususuka. Hindi po humihinto tapos hirap na hirap po siyang huminga. Parang awa niyo na po, tulungan niyo po siya. At agad-agad, madali ang mga doktor na tulungan ang kawawang sanggol. They ran tests at napag-alaman nila, ito gusto ko na i-save niyo to. Importante ito sa kwento natin. Napag-alaman nila na meron itong mataas na levels ng ethylene glycol. I-explain ko po sa inyo, no? Medyo scientific po yung mga plot twist kasi ng kwento natin, pero sana maintindihan nyo. Itong ethylene glycol, isang compound na matatagpuan sa antifreeze na tinatawag. Para sa mga hindi nakakaalam, sinerch ko rin po, isa itong liquid additive, no? Hinahalo na likido sa tubig para gumawa ng engine coolant, pampalamig ng makina. Mostly para hindi sila mag-overheat. Ganun po yung epekto niya. And just imagine kung anong epekto nito sa katawan ng tao. And to make things worse, for this example, a baby. Isang musmos. Itong antifreeze na to, sabi nila, nakita nila sa dugo ni Baby Ryan. So nag-iisip-isip yung mga doktor at agad-agad ang ginawa nila ay syempre nagsuspecha po sila dito sa kay Patricia at kasama niya rin yung asawa niya dito. Sabi nila, naku, mukhang ito yung naglason sa bata. At first, hindi naman agad-agad na namatay si Baby Ryan, no? Nagtagal din siya sa ospital. Ilang buwan nang makalipas, namatay ito kung saan bumalik ang lahat sa eksena ng pagsugod ni Patricia sa ER. Inisip nila yung nangyari at tinuro siya ng mga doktor. At inakusahan ng mga otoridad ng murder sa sarili nitong anak. Babalikan natin tong isang buong eksenang to mamaya Babalikan natin siya sa isang panibagong perspective. Pero itutuloy muna natin ang kwento. And just like that, Patricia Stallings was wrongfully accused and convicted of murder. To be specific, first-degree murder at sinentensyahan ng life imprisonment. Doon na siya mabubulok dahil sa iisang bagay na hindi naman siya ang may kasalanan. Ngayon mapapatanong siguro kayo, sasabihin niyo, Kuya Claro, wala ka namang patunay na hindi niya ginawa. Bakit sinasabi mong inosente siya? Chill lang kayo
dahil dito papasok ang kapangyarihan po ng popular media. At ang swerte po ni Patricia dahil lalabas siya sa isang TV series na magiging dahilan ng pagbabalik ng mga tao sa kanyang kaso. Unsolved Mysteries. For sure, marami sa inyo ang pamilyar sa seryeng ito. Given na mahilig kayo sa mga kwento natin lagi kayong babad dito, di ba? Noong May 1991, feature nila itong kaso ni Patricia Stallings at ng kanyang anak. Ito yung kanyang lang episode ha. So marami pong nanood nito. Pero sa dami ng nanonood, merong isang specific na taong magsasabing, teka, parang may mali sa kwento dito. Parang hindi naman posible na magawa ito ni Patricia, no? Ang hindi makapaniwalang taong ito ay ang biochemist na si William Sly mula St. Louis University. Swerte ni Patricia at nanunood ito ng kanyang episode. So, what are the odds? Diba? Nag-agree po siya na ipatest itong dugo ni Ryan. So, pinasa nila kung kani-kanino at yung nalaman nila na technically po, no, napatunayang walang kasalanan si Patricia. I-explain ko sa inyo ha. Medyo technical, medyo scientific. Trinay ko rin siyang intindihin kasi medyo advanced level yung ating usapan ngayong gabi. Pero huwag kayong mag-alala, i-explain ko ito in a way that's easy to understand. Sa tests na isinagawa nila, na-confirm nila, no, ito importante rin po to, no, si Ryan ay merong tinatawag na MMA o methylmalonic acidemia. Sa madaling salita, no, yung MMA po, isang genetic condition kung saan gumagawa ng propionic acid ng katawan. Huwag nyo na masyadong intindihin. Ang isipin nyo na lang, meron siyang MMA. Okay? Babalik tayo ngayon sa unang trial ni Patricia. Sabi ko sa inyo, no, babalikan natin yung POV kanina. Unang beses na tinatry siya bago siya ikulong, sinabi niya na pala sa judge, no, na yung anak niya namatay dahil meron itong MMA. Pero sabi ng prosecutor na si George McElroy, at isave nyo itong si George McElroy ha, kasi babalikan siya nitong si Patricia Stallings. Sabi niya, huwag nyo na sayangin yung oras natin kasi wala naman kayong kahit anong pruweba na may MMA talaga tong bata. At doon na nga siya na-convict ng first degree murder. Basically speaking, hindi na patunayan ni Patricia na hindi siya yung gumawa. The way I understand it, guilty until proven innocent. Imbis na innocent until proven guilty, naiintindihan nyo, hindi niya napatunayan na inosente siya, kaya kinulong siya. Babalik tayo ngayon sa test ha. Sabi nila na doon sa dugo ni Ryan may propionic acid na napoproduce ng MMA. Yung condition niya, okay? Kapag isang careless observer ka daw, aakalain mo na ethylene glycol yun. Yung propionic acid na yun, which they proved it wasn't. Kung saan po nila dinala ang samples para i-test at mapatunayang mali ang naunang test na nagsasabing ethylene glycol poisoning ang nangyari. Hindi pala. Napatunayan nila na ang kawawang bata hindi pinatay ng kanyang pinakamamahal na ina. Ang tanong ngayon, makakalaya pa ba si Patricia? Pero bago yan, kilalanin muna natin yung buhay niya. Babalikan natin sa pangatlong pagkakataon, no? Pangatlong perspective ang kasong ito. Ang dami niya po kasi talagang layers. The life of Patricia Stallings. Ayon sa mga kwento, hindi naman daw naging madali ang buhay ni Patricia Stallings kasi nung kabataan nito, sanay daw talaga to sa hirap at kadalasan pa nakaka-experience siya at yung kanyang pamilya ng homelessness. Wala silang bahay. Doon pa lang, alam mong challenge talaga yung buhay niya. And during this time, nagkaroon din siya ng isang baby out of wedlock, no? So, hindi po si Ryan yung unang kanyang anak na kinalaunan ay kinailangan niyang isurrender sa estado. Most likely, kasi pag hindi mo po napapatunayan na kaya mo mag-alaga ng bata, kinukuha po talaga sa kanila. Ganun sa kanila nakikita ko sa mga TV series nila. At given her story, hindi niya kayang alagaan yung sarili niya, di ba? So, paano pa kung yung isang bata hindi niya maalagaan? Pero hindi naman sa hirap magtatapos ang kanyang buhay. Around 1980s, medyo naiikot niya yung takbo ng kanyang buhay. Sabi nga sa kanta, di ba? Gulong ng palad, ang buhay ay minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. And this time, medyo umiibabaw na ang buhay ni Patricia. Nagumpisang magkaroon ng trabaho si Patricia sa isang convenience store sa Eastern Missouri. Nagtatrabaho siya dito bilang isang clerk doon sa convenience store. At dito niya nakilala si David Stallings. Isang printer daw ito
Nagkainlaban sila at kinalaunan ay nagpakasal. Tila ba isang panaginip dahil ang layunan ng kinalakihang buhay ni Patricia kung nasaan siya ngayon sa estado ng buhay niya. Naninirahan sila sa isang puting bahay. No? Imagine niyo yung puting bahay na may overlooking sa isang lawa sa Jefferson County, Missouri. At ang kanilang pag-iibigan nag-usbong ng isang supling, ang baby na si Ryan. Ito yung nakakaawa yung pictures niya pag nakikita ko eh. Sabi ni Patricia na ang puntong ito raw ang happiest time of my life. Lahat daw perfect. Bagong buhay, bagong baby, bagong bahay. But she asked the ironic question, what could go wrong? Ito yung isang larawan ni Ryan. No? Nakasuot siya ng isang pulang plaid overall. Nakatingin siya sa camera gamit ang kanyang inosenteng mga mata. Magta-time skip ulit tayo doon sa moment ng pagsugod ng mag-asawa sa ospital para iligtas ang bata. At sisilipin natin ang eksenang to ng mas malalim. Imagine niyo na yung eksena ha. Bigla-bigla daw silang pinaghiwalay mag-asawa ng mga detectives at sinimulang tanungin ng mga bagay na ipinagtataka niya. Nagtanong sila sa akin, sabi niya, may problema ba kayo sa bahay na gusto mong ikwento? Sinabi rin ng mga detectives, ay alam po namin noon nilason yung bata. At isa lang sa inyo mag-asawa ang gumawa nito. Sabi niya, alam niyo po, galit na ako. I was just devastated. Alam mo yung sukong-suko na yung katawan mo? Pakinamdam ko ganun na yung feeling niya. Nagtataka daw siya kung bakit nangyayari ang lahat at pag naiisip niya si Ryan, nasasabi niya na lang na yung batang yun ang mundo ko. Ang perfect ng anak kong yun. Wishful thinking na lang kasi alam niyang hindi nababalik pa ang kanyang anak. And at this point, hindi rin pala sinauri sa kanila ang bata gawang inumpisahan na nga yung trial at investigation dito. Siguro gulong-gulo na rin yung utak at puso ng mag-asawa sa lahat ng pangyayari. Pinaghihinalaan. Sa puntong ito, imagine ninyo, lahat ng tao iniisip na mamamatay tao silang mag-asawa. At kahit gusto lang nilang mayakap yung anak nila, hindi po sila allowed. Pinapayagan lang sila na makita yung kanilang anak na may sakit under very strict supervision. May mga restrictions sila. At simula daw nung pang-anim na pagbisita ni Patricia sa anak niya, dito na mangyayari yung lahat. Nagtataka na siya kasi hindi na raw siya pinapayagan na makasama ng mag-isa yung kanyang anak. Kahit ilang minuto man lang daw. Tapos sa bote na lang din pinadedede. At mula sa puntong to, nag-umpisa na lumala ang kondisyon ng bata. As in drastically worse. Naniniwala na rin ang mga pulis na si Patricia ang nanlason kay Ryan, kung saan inaresto na siya. How they came up with that, hindi ko alam. Pero sabi kasi nila na may nakita silang antifreeze doon sa bahay at for some reason, na-connect nila na ginawa ito ni Patricia. Kahit walang patunay, hindi naman porket may antifreeze ka sa bahay, nilagay mo na sa anak mo. Mula sa paghihinala, nag-umpisa ng tawagin ng mga tao bilang baby killer si Patricia. At hindi na rin siya pinayagang makita yung kanyang anak. Ito yung nakakaiyak po talaga dito, Hindi niya na nakita yung bata hanggang sa huling hinanga nito. Alam mo, hindi mo na kailangan magbasa pa po ng mga articles o manood ng mga documentary para malaman mo kung gaano kalala yung naging epekto nito kay Patricia. Alam nating lahat sa puso at isipan natin na dudurugin ng ganyang klaseng experience ang puso mo kung ikaw yung nanay. And in the end, hindi siya pinayagang makadalo sa funeral ng kanyang anak na napakasaklap. And from this point, alam na natin ang nangyari, na she was wrongfully accused. Kahit wala naman direkta nagtuturong, tinurukan niya or pinakain niya ng antifreeze yung anak niya. Lahat po ng pamilya at kaibigan ni Patricia sinasabi na hindi niya ito magagawa. And mind you, 25 pa lang po si Patricia nito. Nasentensyahan siya ng life imprisonment na walang posibilidad ng parole. Patricia was innocent. Matapos ang muling pag-iimbestiga dahil sa paglabas ng kanyang kwento mula sa Unsolved Mysteries, July 1991, pinayagan na po magkaroon ng early release si Patricia. Malaya na siya sa kulungan, pero hindi sa sakit na dulot ng lahat na nangyari sa kanya at sa kanyang asawa. At higit sa lahat sa kanyang anak na si Baby Ryan. Sabi ni Patricia na dahil daw sa buong pangyayari, stress na stress daw po talaga siya at talagang bumagsak ang kanyang timbang. Lalo na nung nasa kulungan na daw siya. Ang tanging nakatulong lang daw sa kanya ay ang kanyang Buddhist faith na binibigyan siya ng lakas to move forward during this very difficult time in her life. So habang binabasa ko po ito, napapatanong ako, naku, hindi pwede yung bigla-bigla ka na lang ikukulong ng ganyan, di ba? Sinabihan ka mamamatay tao. Ang laki ng epekto niyan sa buhay mo. So yung tanong ko is, binigyan ba siya ng compensation sa pangyayari? Eto na yung update.
Noong 1993, sinasabing nanalo si Patricia Stallings sa isang 7-figure settlement. Ang laki po nun, milyon. Laban sa Cardinal Glennon Children's Hospital at sa mga laboratorio na nagtest sa dugo ni Ryan. Sila talaga yung may kasalanan kung bakit siya sinisisi. After all, yung punot dulo po talaga ng conviction ay dahil sabi nila, 100% sure sila na nilaso ni Patricia yung anak niya. 100% sure sila na ethylene glycol yung nakita nila, which is mali. Sabi niya na yung perception daw sa kanyang kaso ay na-impluwensyaan ng isa pang kaso tungkol kay Paula Sims naman, no, na nangyayari din at the same time sa kaso niya. Ito, I think guilty naman to eh. So, china-channel din sa kanya yung feelings dun sa kaso na yan. And for context, itong si Paula Sims naman, no, isang ina na nagkaroon ng trial at kinonvict sa pagpatay ng dalawa niyang mga anak. At nagkaroon pa ng public outcry sa mga pagpatay na ito. 1994 naman, eto na, yung sinasabi ko sa inyo, gumante ang ating bida. Yung prosecutor niya na si Mac Elroy, tumakbo po for re-election bilang prosecutor. Ang ginawa ni Patricia, nag-donate po siya ng $10,000 sa kalaban nito na si Robert Wilkins. I mean, gagawin mo rin yun kasi wala naman siyang di ba? Wala siyang pakialam dun sa mga inaakusan niya, di ba? Kahit makulong sila na walang kasalanan. It makes sense. Etong si Robert Wilkins na yun nanalo. Siguro may iniisip na rin ng mga tao, wala rin kwenta to. So, hindi na rin nila binoto. As for Patricia and her husband, nag-divorce sila noong 1990s. At sa ngayon po, no, ang tanging alam lang natin tungkol sa asawa niyang si David ay noong 2019, namatay raw ito dahil sa isang sakit na matagal na raw itong iniinda. Maraming pera si Patricia. Totoo yan. Milyones na di ba? At mababago yung buhay mo noon. Pero kahit anong pagpapaikot-ikot sa mundo ang gawin natin po, no, hindi na mababalik yung kanyang anak. Lahat naman tayo, no, meron tayong mga mahal sa buhay na kahit bayaran pa tayo ng infinite amount of money, hindi natin sila ipagpapalit. Ako yung aso ko lang, Diyos ko, kahit bigyan mo ko ng lahat ng yaman sa mundo, ayoko. Sa inyo na yan. Ito na yung yaman ko eh. And I'm sure na ganun din ang iniisip ni Patricia, na kung maibabalik niya lang yung kanyang anak, kapalit ng lahat ng nakuha niyang pera, I'm sure yun yung pipiliin niya. Matapos mapakinggan ang buong kwentong ito, naniniwala ako na ito yung perfect time para mag-reflect po tayo at matuto sa kwento ni Patricia Stallings. At dahil dito meron akong 3 reflection po na gusto kong pag-isipan nyo rin ha. Number 1, sabi ko nga sa inyo, huwag tayong magmadali makakuha ng conclusion. Huwag tayong padalos-dalos. And in real life, napakadali nating magbintang ng mga tao, especially given yung mga fake news ngayon, di ba? Pag may nawawala tayong ito, simpleng example lang, no? Pag may mga nawawala tayong gamit, no? Kung sino-sino yung pinagbibintangan natin nagnanakaw, kahit ang katotohanan na iwaglit lang naman natin yung gamit. Sa case ni Patricia, makukulong pa siya ng panghabang buhay dahil naituro siya. Isang patunay na mabigat ang bearing ng ating mga akusasyon sa ating mga kapwa-tao kahit wala pa silang kasalanan, di ba? Kaya kailangan sigurado tayo bago tayo magturo. Number 2, na mapaglaro ang buhay sa hindi inaasahang paraan. Isang episode ng Unsolved Mysteries yung naging susi para mabuksan muli yung kanyang kaso. At dahil sa exposure na yon, may mga eksperto yung tumulong sa kanya at nasilip yung kanilang kaso. Mapapaisip ka na lang din no, na may mga eksena talaga sa buhay natin na hindi tayo prepared. So, kailangan talaga ready tayo all the time. At hindi rin talaga natin alam kung ano yung mangyayari sa atin. Yun, the only certain thing about life, it's uncertainty. Tama ba yung quote ko? Ganon. Number 3 na reflection natin, I guess what breaks my heart the most ay yung relasyon ni Patricia at ni Baby Ryan. Sa kabila ng kanyang paglaya, meron pong isang bagay na hindi na kailanman niya maibabalik. At yan ay si Baby Ryan. Hindi na mababalik yung mga sandaling dapat sana magkasama sila ng kanyang ina. Hindi na mababalik yung kanilang huling yakap sana. Diba? Yung mga huling pagkakataon na dapat ay nasa tabi siya ng kanyang anak. Dahil lang sa isang maling hatol, hindi siya pinayagang makasama sa mga sandaling iyon. At yon, para sa akin, ang pinakamasakit sa lahat. Maaari na naitama na yung kanyang record. Maaari na nabawi niya na yung kanyang kalayaan. Pero yung oras, yung mga alaala, at yung pagkakataong magmahal sa huling sandali, kapag nawala, tuluyan na pong wala. At yon ang kinuha nila kay Patricia. Sa pagtatapos, ang kwento ni Patricia Stallings ay hindi lang isang paalala tungkol sa pagkakamali ng sistema. Isa rin itong babala sa ating lahat. Mag-isip bago humusga, maghanap ng ebidensya bago magparatang, at laging aalalahanin na sa likod ng bawat headline,
may tunay na buhay na nakataya. Huwag kalimutan na mag-like, share, subscribe at notification bell para sa mga gustong manood ng mga kwentong katulad nito. Tag nyo po ako sa mga stories nyo sa aking Instagram. Active na po ako sa Instagram. Mag-message lang din po kayo. Binabasa ko po lahat ng mga messages ninyo. Even itong Patricia Stallings, no, request po sa atin to. Kahit hindi man po ako makapag-reply, kinukuha po namin lahat ng mga suggestions ninyo. So, message nyo lang ako doon. At ito na yung ating question of the day. Medyo mabigat ha. Naniniwala ba kayo na sa Pilipinas maraming kaso ng katulad kay Patricia Stallings kung saan nakakulong yung mga wala naman talagang kasalanan? So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.